Sir, ano pong dahilan kung bakit naisipan po nilang i-search yung bahay ni Kong Pulong? Posible bang may hinahanap sa loob? Yun po natin ang hindi alam. Alam naman po natin, ginigipit talaga ang mga Duterte. So, kaya kailangan talaga natin supportahan. Wala naman po tayong nakikita kung anong puti maliban sa panggigipit nila sa mga Duterte. Magandang gabi rin po sa inyo lahat. Kami naman po mga iyakan dito sa Davao, mga tribong iyakan. Handang-handa po kami suportahan ang mga Duterte family. Kahit anong mangyari, Duterte pa rin po kami. Ganun din ang masasabi ng mga iyakan. Kung ano man ang merong kaganapan dyan, ang mga Duterte willing na willing, ang mga iyakan tribe po, willing na willing po magsusuporta po talaga sa mga Duterte. Sige po, salamat. So maraming salamat po sir sa inyong Maraming salamat din po sa inyo. Salamat po. Thank you. Na nagkakaisa po tayo para suporta ng mga Duterte family. Salamat Para sa po, bayan, Bob. hindi para sa mga Duterte to, para sa atin, yung mga anak natin, yung mga dumating na mga generation ay malaman nila na ito pala ang magiging kadat na natin, paglaki natin ganun. Salamat po, Bob. Okay, Gob, salamat. Nandito po kami ngayon upang opisyal na ideklara ang aming buong puso at suporta kay Sara Duterte. Hindi ko na nilagyan ng BP kasi siya ay kinukonsider ko na magiging Pangulo ng bansang Pilipinas. Ibig sabihin, dahil kami ay nag-withdrawal of support na noong February, kami ay nag-withdrawal of support sa pamamahalang BBM, kaya hindi namin na kinukonsidera na si BBM ay aming pang Pangulo. Pag sinabi mong sino si Mary Grace Piatos, ang tanong na yun, sino ang susunod naming papatayin? Yun ang equivalent. Pinatay nila So si yan ano? ang chances na pag-reveal itong listahan na gusto Correct. nilang mangyari, baka mabaril, mapatay, and they will claim. And magyayabang pa sila na pinatay nila. Iyaan ba ay lalong lalakas ang puwersa ng NPA Yes. sa atin pag yung sinapiatos? Kasi sinasabi nila, mandali lang yan, 11 days na gastos, binulsa ang pera, etc. Hindi naman daw talaga napunta sa, dahil hindi ma-reveal yung mga nom de guerre or alias na ginagamit. Pag sinabi mong sino si Mary Grace Piatos, ang tanong na yun, sino ang susunod naming papatayin? Yun ang equivalent. Yun ang equivalent. Nakakatakot naman pala yan. Tama. Hindi po mag-survive ang Pilipinas at ang gobyerno nito at walang gobyerno at lipunan na mag-survive kung wala siyang intelligence programs at confidential projects. Kaya very successful ang bansang Israel sa kanyang military operations kasi they spend much for confidential fund for agents na nagre-recruit yan pati sa kalaban. Kaya nanalo yan sa 6 days war Kasi pati mga general ng Air Force ng Egypt, ubos recruit. Binibili nila yan at binabayaran. At ganyan po ang kalakaran. Kaya may Mary Grace Piatos yan, may mga pangalan na alias yan kasi bumibili ng impormasyon. And that is called tradecraft and that is called intelligence protocols. Hindi yan mali. Hindi alam ng mga legislators yan? Malamang. Kung alam man nila, they try to ignore sapagkat ang intensyon nila ay palabasin na nangungurakot si Vice President. No. Using alias and using the codes ay hindi indication ng corruption. For as long as ang Commission on Audit ay nakakakita na justified and valid at supported by existing projects ang mga expenditure sa confidential fund, yan ay tama. Okay. Sa inyo yun, ma'am. Inamin sa inyo, representative, ng ilan yung kasamahan na kumbaga yung dating bumoto na ma-impeach ang vice-presidente. Ngayon, sinasabi sa inyo, wag na. Yes, I mean, I will admit to that, and I will say that some of them expressed concerns. Well, we know that the vice president said that she was going to run, so a lot of them, especially those from Mindanao, are concerned about their political future. Announce, I find this interesting. You did announce that you already see enough votes for a solid impeachment case against the vice president. So given that you already see that there's enough votes to impeach her, all you need is 1/3. Bilang yun na yun.
what do you think should happen next? Well, what will happen next is the continuation of the proceedings before the Committee on Justice, where we will have a hearing as stated under the Constitution and as stated in the rules of impeachment of the House of Representatives. So we will proceed with the hearing. Of course, I admit I said that we have enough votes, and this statement was based on conversations with colleagues regarding the impeachment case. And in fact, Ma'am Karen, I admit that we probably won't have the same number of votes as last year. But based on... Will they be more? More, or will they be less? I'm not sure. I would think that it would be less, just because there are concerns by some colleagues about the coming elections, and alliances that have to be made in the coming months. In any case, So, kumbaga, wait, inamin sa inyo yun, ma'am. Inamin sa inyo, representative, ng ilan yung kasamahan. Na kumbaga, yung dating bumoto na ma-impeach ang vice-presidente, ngayon sinasabi sa inyo, wag na. yes, Ganun ba I yun? will admit to that, and I will say that some of them expressed concerns. Well, we know that the vice president said that she was going to run, so a lot of them, especially those from Mindanao, are concerned about their political future. Naman, together with your family, ikaw lang isa. Ano yung itsura sa sulod? Ibalik na. Really? Nanapa na. Oh, thank you, Baka na, mo na niyang kuhan ka ron? Muna yung itsura. Nagkalaman na.